Okay, so good day taong bayan and we're back po at ngayon papag-usapan natin tong sworn statement or yung sinumpaang salaysay ng mag-asawang si Pacifico F. Diskaya II and Cesara Rowena C. Diskaya. Ito po yung inamin nila or sinabi po nila kanina sa Senate Blue Ribbon Committee regarding the investigation po sa anomalous flood control projects. Okay, so explain ko po kung ano yung legal implications nito at kung ano ang value nito assuming magtuloy-tuloy po talaga sa kasuhan yung mga investigation ngayon sa anomalous flood control projects, yung mga ghost at substandard po, okay? So bago po tayo mag-start, of course, huwag niyo po kalimutan i-like yung video kung nag-enjoy kayo at mag-subscribe po sa YouTube channel ko para updated po kayo kung may bago tayong upload. And isa pa pong reminder lang din, after nito, an hour after the upload po ng video nito, meron pa po tayong isang video yung tungkol naman po dun sa pagpalit ni Senator Tito Sotto kay Senator Cheese Escudero as the Senate President. Okay, so 1 hour after this, yun naman po ang i-upload ko. So 2 videos po tayo in one day, pinagsikapan ko po. Okay, anyway po, start na tayo sa discussion para mapabilis po yung usapan. So una po, i-explain ko muna sa inyo kung ano ba yung posibleng kaso na lumabas or ma-file in relation po sa lahat ng mga investigation na ongoing po sa Senate and sa House of Representatives, okay? So hindi ko na po i-explain in technical or in super detail po yung kaso, pero yung mga kaso po na posibleng i-file dyan is either graft and corruption under RA 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act po natin, specifically yung provisions po doon na relating to corruption of public officers kasi yung nangyari po dito sa ginawa nila Pacifico Diskaya and Cesara Diskaya, they are basically admitting na nagbigay sila ng kickback dun sa mga iilang congressmen and DPWH officers para po makakuha sila ng project at para hindi po ipitin yung projects nila. So that can fall under corruption of public officers under RA 3019 and pwede rin po via bribery and corruption of public officers din po sa revised penal code natin. So in summary po, meron po talagang potential for a graft and corruption case based dito po sa mga sinabi nila ng spouses Diskaya po, okay? So para po mabilis tayo, hindi ko na ipapakita isa-isa yung highlights ko ng facts. Ibibigay ko na lang po yung personal assessment ko based dito sa statement in relation to the summary of the facts po ng discussion natin. So ang nangyari po dito is that sumali po sila ng bidding sa mga government infrastructure projects sa DPWH. So una po, may lumapit daw sa kanila, tapos nagkunwari na tao ni ganito ganyan and then binigyan nila ng pera. In summary po, na nakawan sila or ninakawan po sila ng tao na yon. Until eventually po, sumali ulit sila, nagpatuloy pa rin sila sa mga bidding, tapos na-awardan na po sila ng mga government contracts. And then yung nag-start na po or nung dumami na po yung projects nila, may mga lumalapit na daw pong tao from iba't ibang congressmen and mga iba't ibang officers po from DPWH na nanghihingi ng porsyento. Okay? And the reason kung bakit sila humihingi ng porsyento, para daw po hindi ipitin yung mga infrastructure projects na kontrata nila. Okay? Hindi haharangin yung implementation basically. So basta lang daw po mag-comply sila, magbigay sila ng porsyento, hindi haharangan yung projects nila. Okay, yan po yung pinaka-summary. At yung isa pa pong in-emphasize talaga dito ng spouses Diskaya is because of the situation po or yung kalakaran o yung sistema sa DPWH and sa Congress, napipilitan lang daw sila na magbigay ng mga porsyento na yon kasi pag hindi daw po sila makisama, may ipit nga yung project nila. Okay, so yan yung rason nila. They reiterated that multiple times na napipilitan lang sila because of the circumstances. So unang-una po, tandaan natin, ito pong lahat ng pangalan na naka-flash dito, hindi ko po sinasabing guilty sila ha, because we are still in the investigation stage. Wala pa naman pong court order na hinatulan talaga to sila ng guilty. And as a matter of fact, ngayon po kung mag-search kayo sa Facebook, meron pong iilan dito sa mga Congress people na nag-speak up na against dito sa statement ni spouses Diskaya. Okay? So anyway po, explain ko na lang yung value nito based po sa rules on evidence natin. So yung una pong nakita kong issue dito na medyo magulo po, if you ask me, is this one. Number 17, paragraph 17, ang sabi nila, matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWH ang lumapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi nila sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay ibinibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaction ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina. And then, kung mapapansin po ninyo, lahat ng pinangalanan niya or majority po ng pinangalanan niya ay mga congressmen. Ang binanggit po nila sa paragraph 17 is DPWH. Ang sabi po nila, ito ay binigay namin sa kanila ng cash. Tapos, ilan sa kanila ay sina. So, ang next question ko dyan ngayon, sino tong binigay
binigay nila ng cash? Is it the DPWH or directly ba dito sa mga congressmen na to? Kasi based from this one, itong 19 at 20, it would appear na yung point nila dito ay binigay nila directly sa mga congressmen. However, if we look at paragraph 17, ang sabi, official mula sa DPWH ang lumapit. Okay, so yan po yung una kong nakitang medyo magulo dito sa statement nila. And the reason po why I am emphasizing that na dapat to i-clarify ng spouses Diskaya, kasi pag DPWH yung lumapit sa kanila para manghingi nga nitong 10 at umaabot sa 25% para sa share nitong mga nakapangalan dito sa baba, itong undersecretary at itong mga congressman, ang mangyayari po dyan ngayon, pwede yan siya matawag natin as hearsay. Kasi basically DPWH po yung humingi sa kanila para sa mga to. Pag ganun, hindi po directly sila spouses Diskaya ang nag-communicate from these individuals, 'di ba? So in short, merong spouses Diskaya, meron yung sa DPWH, and then meron yung sa congressmen. So in short, third force na basically yung congressman. So ang nangyari niyan ngayon, sinasabi lang nung second force ng DPWH na hinihingi nila for the third force, 'di ba? So pwede to ngayon i-deny lang nitong mga to. Sabihin nila, hindi naman kami yung humingi niyan 'di ba? Yung DPWH lang yan directly humingi. So pag ganyan, automatic mapapawalang bisa na agad yung testimony, itong part ng testimony kung ang purpose ni spouses Diskaya dito ay para i-pinpoint tong mga to for their direct participation. Okay, yan yung nakikita kong unang issue. Okay, so i-clarify ko lang po, wag kayo maguluhan. Hindi ko po sinasabing walang kwenta agad tong testimony. At present lang, since ang binanggit dito DPWH yung lumapit, pero yung pinangalanan niya na binayaran daw na share is itong mga to, dun po pag ganyan nga magkakagulo yan ngayon kasi lalabas na hearsay kasi third party yung congressman. Pero kung yung point dito ng spouses Diskaya is that mga official mula sa Congress yung lumapit, tas ito mismo sila yung lumapit at nakausap ng spouses Diskaya na humingi nitong 10 at umabot sa 25%. Ang bawat transaction ay may karapatang voucher at ledger na nagsaad ng mga araw ang kanilang kung kailan nila ito natanggap. Yun po, pag ganyan, malakas po yung evidence kasi may personal knowledge po yung spouses Diskaya sa pag-transact. Okay? So alam ko po, medyo technical kasi ganyan po talaga yung hearsay. May third party po yan, so medyo nagkakagulo-gulo. But anyway po, one last explanation para maintindihan po ninyo. Okay, so kung ito po, itong sa paragraph 18, sinabi nila spouses Diskaya na humingi ng 10 to 25% ay directly ito sila, itong mga nakapangalan, ang directly humingi sa spouses Diskaya. Yan po, that is a very strong evidence kasi meron pong personal knowledge ngayon si spouses Diskaya kasi yung congressman mismo yung humingi sa kanya. Klaro po yun kasi yun po yung criminal action, yung paghingi po ng porsyento sa government projects, yan po yung criminal act na pwede i-file po. Okay, so again, pag ito po mismo yung humingi nito directly sa kanila, malakas po na kaso yan. Okay? However, if kung itong DPWH humingi on behalf of this one, dun po ngayon that is going to be questionable kasi that can be considered as hearsay testimony. Kasi in short, walang personal knowledge yung spouses Diskaya na humingi to sila. 'Di ba? Narinig lang kasi niya basically from the DPWH. So yan po yung magiging situation natin. So dito naman, mayroon din mga kinatawan ng ilang politiko na nakipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga proyekto. So again, ito po medyo magulo kasi this one is mga kinatawan daw ng politiko and then porsyentong 25%. Then ngayon, biglang ilan sa kanila ay naging mga DPWH officers po yung pinangalanan nila. So I'm guessing baka nagkagulo-gulo na to kasi of course, medyo siguro nagpapanik na rin po sila, di ba? Pero anyway, yan yung mga kailangan i-clarify because these are not kinatawan ng politiko, itong mga DPWH na to. These are DPWH officers and or representatives. Okay? But pwede rin naman ipalabas ng mga to na they are representing a certain politiko. But ang problem dun ngayon, magiging hearsay lang din po yan kasi hindi po ito mismo Hindi po mismo sila Zaldico at si Speaker ang nagsabi or humingi ng porsyento. Ito po sila yung mga humingi. So ito yung magiging liable, itong mga DPWH officers na to. But the politiko, itong specifically sila Zaldico and si Speaker, medyo mahirapan po tayo kasi may next layer pa or may next level, di ba? Third party. Lahat kasi ng sinasabi ngayon, itong mga DPWH officers, galing daw yung pondo from Zaldico and from Speaker Martin, kaya kailangan daw at least 25%. So pag ganyan, mahirapan po tayo na ma-pinpoint mismo to
So sila Zaldico and si Speaker as the mastermind. Because there is a layer po third party po dito sila Zaldico and si Speaker Martin. So more or less same lang din po to sa explanation. Okay? So hopefully nagets nyo po yung difference ng hearsay and hindi hearsay na testimony. Okay? So kung ikaw mismo nakarinig or nakakita ginawa nung kausap mo yung criminal action, pag ganyan po, that is a strong evidence, diba? Because you have personal knowledge of the criminal action. Pero kung ikaw po sinabihan ka lang ng iba na yung gumawa ng krimen ay si ganyan, yan po may hirapan tayo because you have no personal knowledge of the direct commission of the crime, diba? Narinig mo lang kung kani-kanino. So pag ganyan, that is called hearsay po yan sa rules on evidence natin. Okay? So hopefully klaro po yan. Ang point po dito ng spouses Diskaya is that may mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. So this part here, this will be a very strong evidence po kasi may direct communication na po dito sila spouses Diskaya dun sa politiko kung saan nagkaroon ng mga commission nga ng corruption of public officers, bribery, graft and corruption, and so on and so forth. Okay, so ito po may mga pinangalanan dito sila spouses Diskaya. Okay, so again tandaan po natin hindi ko po sinasabi na guilty to sila because these are still all allegations. Wala pa naman po tayo sa proper venue. Pero yung point ko lang po dito, I'm just sharing with all of you the value of this testimony. Ito pong paragraph 29. Assuming magtuloy-tuloy po talaga sa korte. So ito pong paragraph 29, this will be a very strong evidence po considering ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga. So 'di ba? Meron po talagang direct knowledge or personal knowledge po dito yung spouses Diskaya in relation dun sa mga graft and corruption na ginawa nitong mga na allegedly ginawa po nitong mga pinangalanan nila. Okay? And then ito po, makikita natin, paragraph 31, napilitan kami na i-absorb. Diba? Handa po kaming tumistigo na walang pilit at bilang state witness. So on and so forth. And then meron din po yan dito sa may taas. Paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema. So again, this is a defense po na pinapakita ng spouses Diskaya para mapakita nila na hindi talaga sila yung most guilty. Okay? Hindi ko rin naman sinasabi na totoo to or hindi. But ang point ko lang po dito, this is a very good statement kasi kung gusto mo po maging state witness, dapat mapakita mo po sa korte na hindi ikaw yung most guilty sa krimen. Okay? Kasi pag magiging state witness ka po, basically mapapawalang sala ka niyan. You will be protected by the state. So hopefully naintindihan nyo rin po yan, yung value po ng isang state witness. So ang masasabi ko lang po dyan, kung ito mismo, itong mga congressman dito na pinangalanan nila, since ito yung inabutan nila directly, then it would appear now na ito sila has personal knowledge kung whether or not sila Speaker Romualdez ba talaga or si Appropriations Chair, former Appropriations Chair Zaldico, yung nagpa-insert ng mga anomalous insertions na yon. Okay? So kung ito sila yung mag-testify, yun po, ibang usapan na yon kasi directly communicating na to sila dun either kay Zaldico, kay former Appro Chair Zaldico, or kay Speaker Martin Romualdez. Based po dito sa statement ng spouses Diskaya. And then yung isa pa po dito, kung itong mga regional directors na to, district engineers, sila po kasi yung nagsasabi na yung pondo daw na nilalakad nila ay galing kay Zaldico. Kung sila po mismo, itong mga to, ang mag-testify na si Zaldico, si former chair, Appro Chair Zaldico, yung nag-instruct sa kanila, yun po, that will be a strong evidence because this will be direct communication na rin from them to Zaldico. Kasi ito po sila, may direct and personal knowledge na sila na si Zaldico. Ito pong ina-explain ko para mas maintindihan nyo talaga. This is assuming po na itong mga to ay mag-testify din. Kasi mawawala na po yung layer di ba? Kasi dito sa kala spouses Diskaya, merong spouses Diskaya, the DPWH, and then si Zaldico. So itong DPWH, they are alleging now na galing daw kay Zaldico yung mga questionable insertions. So dun lang narinig ng spouses Diskaya from the DP. So as to the actual criminal act, wala silang personal knowledge dun. So dun ngayon magkaka-problem. Pero pag yun nga po, pag itong mga to ang mag-directly testify, tas i-pinpoint si Zaldico, yun wala na pong layer kasi direct direct communication. Okay? At pag mangyari po yan, ngayon ma-establish or posible pong ma-establish yung conspiracy dito to commit graft and corruption in relation to the anomalous flood control project. So sa pagganyan, pwede po madawit tong mga pinangalanan pa na si former Appro Chair Zaldico, Speaker Romualdez because of the conspiracy dun sa graft and corruption.
So hopefully naintindihan po ninyo yung explanation natin for today. Madami po talagang paliko-liko kasi meron po kasing mga layers yung based dito sa testimony ng spouses Diskaya. So I am just giving it fully transparent po sa inyo, the taong bayan, para maintindihan nyo talaga yung possible legal implications itong statement nila at yung legal value po nito, assuming magtuloy-tuloy talaga yung cases. Hindi po kasi yan ganyan na porket sabihin natin automatic, totoo agad yon, kasi it is very hard po to establish guilt beyond reasonable doubt. Guilt beyond reasonable doubt po is the hardest or the highest degree or requirement, evidentiary requirement po para manalo sa isang kaso. Okay? So pag ma-establish mo yung guilt beyond reasonable doubt, dun po ngayon posibleng makulong yung mga akusado. Okay? Kaya in-explain ko po talaga sa inyo para ma-appreciate ninyo yung legal side sa criminal cases. So kung makita nyo, since sobrang stricto po dito ng criminal cases, yan po yung rason kaya ang tagal basically ng mga criminal cases natin at madami pong na-acquit kahit na in the eyes po ng mga political observer, ng taong bayan, tingin nila guilty naman talaga si ganito-ganitong mga politicians or public servants. Okay? Pero again, tandaan po natin, this is just for educational purposes para po maintindihan ninyo yung legal side of things po talaga in relation to this current event. Hindi ko po sinasabing guilty yung mga nakapangalan dito, but this is already a matter of public information. So I'm just doing my part po as a lawyer, as a member of the Integrated Bar of the Philippines to educate po you, the taong bayan who is watching this, kung ano ang mga legal implications sa mga ganito pong actions. Okay? So hopefully klaro po yan. If you like more legal educational videos sa current events, subscribe lang po kayo sa channel ko, and until next time, see you all po. Bye-bye!